matibay na tanikala sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo.
talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Sama-sama tayo! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko, ikaw lang ang buhay ko. Papurihin ka, Panginoon! Oh, salamat po, Diyos! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga problema na ating nararanasan ngayon, God is telling you right now, in Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang mahirap sa akin. Oh, pinupuri ka namin, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang.
walang mahirap sa'yo, Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, the sky
exalt your holy name, God. Oh, be enthroned to the praises of your people. Oh, di mo kami mapipigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, O Diyos. Anumang suliranin, anumang pagsubok, ito po, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa'yo. Oh, pinupuri ka namin, Lord. We worship your name, God. Muli awitin natin yung suliranin man. Oh, thank you, Lord. Oh, we praise your name, God. Thank you, Jesus. Suliranin man ay dumating. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Minsan pa. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Yes, God. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, God! Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Sa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ang ating live broadcast. Magandang umaga po.
Pilipinas at patuloy tayong sumasamba sa ating Panginoon sa araw na ito, araw ng linggo, araw ng ating Panginoon, araw ng pagsamba. Good morning po everyone, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta at pagtutok sa gawain ng Panginoon. Ngayon po mga kapatid, ang unang linggo sa buwan ng Pebrero. February na mga kapatid, akalain mo nga naman, no? Parang kailan lang, nagsisimula pa lang tayo ng unang araw, unang linggo sa sa buwan ng Enero at sa taong 2025. Ngayon, nasa ikalawang buwan na po tayo. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Ngayon pong umaga ay nagpapasalamat tayo sa Lord kahit na pagpasensyahan nyo na yung ating boses at yung ating anong pananalita, no? Kasi po, at saka yung paghinga-hinga kasi po, tayo po ay hindi po maganda ang pakiramdam, pero salamat sa Panginoon sa patuloy na kabutihan at kagalingan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Nais ating batiin ng bawat isa ng pinagpalang umaga sa lahat po ng nakatutok na po sa ating live broadcast. Binabati natin si Allen de la Luna Endoso. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Ganun din, binabati natin ng good morning si Brother Ervil at ang kanyang buong pamilya, si kapatid na Syra, si Baby Alicia Shekinah, good morning. Ayan, from Silang, Cavite. Binabati rin natin si Sister Rizelda Banal. Ayan, pinagpalang umaga po and welcome sa HPCI family. Ganun din, binabati natin ng good morning si Brother Riden Calara from Bataan at ang kanyang buong pamilya. Good morning, okay? Binabati rin po natin si Brother Edel Kayanan. Magandang araw po. Ayan. Ganun din, kasama natin ngayon pong umaga si Sister Jocelyn Graciano. Good morning. Ayan, kasama natin. Ganun din, kasama na natin si Arfi Rain Tandang at ang kanyang buong pamilya. Binabati natin ang pinagpalang umaga sa inyo. Si Pastora Nalin, si Sam at si Naomi, good morning. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Huwag kakalimutang i-like, i-follow, at i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Yan, purihin po ang Panginoon. So tuloy-tuloy po tayo sa gawain ni Lord. Kaya tututok tayo hanggang simula, hanggang sa matapos ang gawain ito. Medyo hinihingal tayo pero tuloy-tuloy. No? May biyaya ng Lord matapos natin ito. Okay. So praise God. Sa ating pong gawain ngayon, ipagpapatuloy po natin ang ating pong ikalawang bahagi ng ating series ng How God Uses Ordinary People. Okay? Tutuloy-tuloy po natin yan. Nasa Genesis 26 na po tayo sa buhay ni Isaac. At ganun din ay ating pong aalalahanin ang ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo because it's our first Sunday ng month of February. Kaya tayo po ay magsasama-sama na magbanal na hapunan, mag-Lord's Supper, alalahanin ang ginawa ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus para sa ating kaligtasan. Okay? Sabi ng Panginoon, alalahanin natin siya at hanggang sa siya ay muling bumalik. Okay? Sama-sama po tayo munang manalangin. Hingin natin sa Panginoon ang kanyang patuloy na pagkilos sa atin ngayon pong umagang ito. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat o Diyos sa oras na ito na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na magkasama-sama o Diyos para ikaw ay purihin, sambahin at dakilain. Nagpapasalamat kami o Diyos dahil ang araw na ito ay araw kung saan pinagsama-sama mo kami, Panginoon, upang ikaw ay itaas, ikaw ay pasalamatan, ikaw ay patuloy na ibalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa biyaya, proteksyon, pag-iingat
na lagi mong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po. Patuloy po naming kinikilala ka, O Diyos, na mangunguna sa pananambahan ngayon pong umaga. Salamat, Lord, sa mga kapatid naming naririto na po sa live broadcast na sumusuporta sa gawain ng Panginoon mula kanina hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa dulo ng gawain ito. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang pananambahan, ang iyong karunungan, ang iyong kaalaman, ang iyong kaunawaan. Aming banal na Espiritu ang siyang ipagkaloob mo sa amin ngayon pong umagang ito. Patuloy, Lord, namin inaangkin ang kapangyarihan, ang iyong presensya, ang pagpapala ng iyong mga salita sa oras na ito. Ganon din, Panginoon, inaangkin namin ang kagalingan, hindi lang po sa inyong lingkod, kundi sa bawat mga anak mong may karamdaman. Lord, inaangkin namin ang lubos sa kagalingan, anuman ang kanilang mga dinadaan ng karamdaman sa mga oras na ito, ay patuloy po naming panalangin ang iyong pong pagkilos, paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa umaga pong ito. Muli, Panginoon, excited kami at alam namin, Lord, ikaw ang mangunguna sa amin, kayo po magtuturo sa amin at alam namin na ikaw ang maghahayag ng katotohanan ng iyong mga salita sa umaga pong ito. Ang iyong pagpresensya ang siyang maranasan ng iyong mga anak sa kanilang pakikinig sa mensahe mo, O Diyos, ngayong pong araw na ito. Muli, Panginoon, let your presence fill our lives, our home, our life, Lord God, na patuloy, Lord, na manabik kami talaga na maranasan ka sa aming buhay. Muli, maraming salamat po. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. Ayan, pinagpalang umaga po again sa lahat ng nanonood sa ating live broadcast ngayon pong araw na ito. Praise God. So sama-sama po tayo na tahakin muli ang journey sa ikalawang bahagi po ng ating pong series patungkol po sa Book of Genesis, Genesis 26, no po? Okay? Na may pinamagatang How God Uses Ordinary People. So ang unang bahagi po na ating pong pinag-usapan last Sunday, no po, ng last Sunday ng January, ayan, how God uses ordinary people like in the person of Isaac. Okay? Si Isaac po ay isa siya sa mga tagapagmana, no po. Mula po pangalawang generation siya, from Abraham and then Isaac, and then nabanggit ko nga po sa inyo last Sunday that Genesis 26 ay intended lang talaga in the life of Isaac. So, binigyan ng emphasis ng Lord ang chapter na ito kung papaano siya nag-work sa buhay ng isang lingkod ng Diyos na si Isaac at kung papaano na-fulfill ang purpose ng Diyos sa buhay ni Isaac na isang ordinaryong lingkod ng Diyos na kung saan hindi nabigyan ng masyadong exposure pero nagmarka ang ginawa ng Panginoon sa isang ordinaryong lingkod ng Diyos na ito na si Isaac. Kung paano siya sumunod, paano na-accomplish ni Isaac ang purpose ng Panginoon at ano ang nangyari pagkatapos ng kanyang ano nangyari sa kanyang buhay, paano ba tinuruan ng Diyos ang isang ordinaryong taong katulad ni Isaac. So God uses ordinary people who obey Him. Again, God uses ordinary people to obey Him. So one of the reason kung bakit natin tinatakel ang buhay ni Isaac dahil ipinapakita sa Genesis 26 na kahit na ang ordinaryong tao ay patuloy na magagamit ng Panginoon katulad natin.
Hindi naman tayo kasikatan, wala tayong kakayanan, wala tayong ganong credentials, wala tayong ganong kakayanan o kapangyarihan para mag-impluwensya sa iba. Pero naririto tayo, ginagamit tayo ng Panginoon for His purpose, for His reason, no? To accomplish His plan, to accomplish His mission. Because God can use an ordinary people because our God is an extraordinary God. Amen? So, papaano ba ginamit ng Diyos si Isaac as an ordinary man? Ano ba mga pinagdaanan ng isang ordinaryong tao? Ano ba ang pwede nating maging kahalintulad sa buhay ng mamang si Isaac? Okay? Last time, pinag-aralan natin yung verse 1. That ordinary people have ordinary trials. So, katulad ni Isaac, meron din siya mga pinagdaanan as ordinary people, meron din siyang ordinary person, nakakaranas din siya ng mga ordinaryong pagsubok, no? So Isaac had ordinary trials. In verse 1, nagkaroon po ng taggutom sa lugar na tinitirhan ni Isaac, bukod pa ito sa taggutom na nangyari noon sa panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Imagine niyo mga kapatid, yung lugar na kanyang tinitirhan ni na Isaac, even ni Abraham, ay tinagurian at i-describe ng Bible as the promised land. The promised land that this is the land flowing with milk and honey. Ito yung pinili ng Diyos na lugar na kung saan dito po makakaranas ng pagpapala ang mga lingkod ng Diyos at mga sumusunod sa Kanya, maging ang buong lahi ni Abraham. Pero sa puntong ito, instead na makita nating pag nandun ka na sa promised land, wala ka nang poproblemahin pa. Pero kabaliktaran na nangyari. Mayroong taggutom. Even on the life of Abraham, isa sa mga trial na kanyang pinagdaanan, kung kailan nasa promised land na sila, dumating pa ang matinding tagutom kay Abraham at dumating din ang dumating din ng taggutom. So iba kasi yung taggutom sa matinding taggutom. So medyo hindi pa severe yung naranasan ni Isaac. Mas matindi yung panahon ni Abraham na talagang matindi ang taggutom. So pinakita po sa atin na malinaw at maingat na sinasabi sa atin ng Bible na kung saan wala namang makapagsasabi na magkaiba yung panahon na ito, no? Ibig sabihin, yung taggutom na naranasan ni Isaac ay iba sa taggutom. Bagamat magkaiba sila ng level ng trials, pero makikita mo mga kapatid, iisa ang kanilang problema. Merong problemang taggutom. Meron silang hinaharap na taggutom. Kaya ang titingnan ng Diyos, papaano ba nagre-response ang isang ordinaryong tao na katulad ni Isaac nung dumating ang napakabigat na pagsubok sa kanya na taggutom. Okay? So ang taggutom can give us a picture of a trial na kung saan may testing na ginagawa ang Diyos, okay? Imagine, you call you call Canaan as a promised land, and then may taggutom, merong famine. So, the land that God had promised to Abraham, to his descendants, na kung saan dinescribe pa na talagang flowing with milk and honey, merong matinding taggutom. Okay? But God chosen man to suffer, to have this kind of trials. Bakit? Kasi trials can lead us to blessing. Trials, God can use that trials, no, for you to be able to conquer yung kahit na anong pa bagay at magpataas ng faith ng lingkod ng Diyos na ito. Pero sa puntong ito, kapag tayo dumating sa tagutom, isa lang ang sasabihin natin, magrereklamo tayo sa Diyos. Tama po ba? Lord, bakit?
Bakit nandito na kami sa promised land? Pero bakit nandito pa rin yung trial na ito? Bakit ang dami pa rin pagsubok? 'Di ba? Parang nakaka-relate tayo bilang Kristiyano. Lord, nasa Panginoon na kami. Nagbabasa naman kami ng Bible. Nagwo-worship naman kami. Lumalapit naman kami. I pray daily. Day and night pa nga. Ba't ganun? Ang daming pagsubok. No? So kung merong may right na magsabi nun na siya ay sinusubok at nagkaroon ng taggutom, so hindi naman ipinakita sa Bible, wala naman sinabi doon na nagreklamo si Isaac sa Panginoon kung bakit inalaw yung taggutom, no? Hindi naman niya ni-rebuke yung famine in the name of the Lord, no? Granted, hindi rin siya tumugon. No, granted na wala siyang sinabing reklamo, pero based sa kanyang naging pagtugon, mayroong pagkakaiba. Okay? Ano po yung pagkakaiba? Sabi po dito, kaya pumunta si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. So instead, no, unahin na lumapit sa Diyos, naisipan agad ni Isaac na pumunta kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Katulad ng kanyang ama, instead na lumapit sa Diyos, hindi si Lord ang una niyang pinuntahan. Pumunta siya kay Abimelech. Okay? Actually, sinusundan lang ni Isaac yung pattern na ginawa ng kanyang ama. No? Dahil nahirapan siya, umalis siya sa lupang pangako, sa pag-iisip na baka mamaya mamatay sila sa gutom, kaya pupunta na lang ako, gagawa ko ng paraan para makaalis. Amen. Para makaalis. So technically, sinasabi niya that itong trial na ito, titingnan natin kung nakapasa ba itong mamang si Isaac sa pagsubok ng ating Panginoon. Amen? So, unang-una, hindi po ipinangako ng Diyos na wala na siyang haharaping rough road sa kanyang paglalakbay. Hindi pinangako sa atin ng Diyos na kapag tayo'y naligtas, wala nang mga pagsubok sa buhay. Nalilimutan natin na ang pagsubok ay pagbibigay sa atin ng Panginoon ng paraan para mas lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. Dahil kung wala na tayong problemahin sa buhay, tiyak hindi na tayo lalapit sa Panginoon. No? God is assuring us na yung bibigay niyang pagsubok sa iyo ay hindi sa mga panahon na hindi mo kakayanin. Yung mga pagsubok na dadating sa ating buhay ay darating talaga, pero hindi ito batay o lalagpas pa sa iyong kakayanan. Kaya nga sabi, walang pagsubok na hindi mo kakayanin. Bagkus yung pagsubok na ito ang magbibigay sa iyo ng katatagan. Magbibigay sa iyo ng matibay na pananampalataya dahil nagtiwala ka sa Panginoon sa panahon ng iyong mga pinagdadaanang pagsubok. Iba-iba ang klase ng pagsubok. May mabigat, may mahirap, may madali, merong hindi masyadong madali, merong sobrang bigat, sobrang napakabigat, pero ang sinasabi ng Panginoon, ang bottom line, how are you going to respond if there is trials in your life? Katulad ni Isaac, sino ang iyong pupuntahan? Nung sila'y baog, sabi si Isaac ay baog din, si Isaac ay baog din, si Rebecca ay baog din ng kanyang mapangasawa. So sa puntong ito, mga kapatid, sinabi dun sa Bible, Genesis 25, that Isaac sought the Lord. Lumapit siya sa Panginoon. Pero nung gutom na, Isaac
sought Abimelech. Alam niyo po ba na sinasabi nila, sa Gerar naman yan, hindi naman siya pumunta sa Egypt, so hindi sila magkaparehas. Alam niyo po ba na talagang sasaktuhan na mapapadaan si Isaac. Talagang nasa isipan niya na pumunta sa Ehipto dahil hindi ka makakarating ng Ehipto kung hindi ka dadaan sa Gerar. And imagine, ang kanyang pinuntahan, ang mga Filisteo, ang isa sa mga magiging matindi at mortal na kaaway ng bayang Israel, ang bayan ng Diyos. So, ang mga pagsubok ay nagpapatatag sa atin at nagpapakita din ng ating tunay na kalagayan sa ating spiritual na puso o buhay. Kung sino ba talaga ang iyong pinagkakatiwalaan, sino pa ba talaga ang iyong lalapitan. Ang pagsubok ay nagpapakita kung sino tayo at kung ano ang ating level ng ating pananampalataya. Minsan, hindi naman patungkol sa ating lugar na kinagagalawan ang problema. Hinihintay ng Diyos, tinitingnan ng Diyos, how are you going to respond in this kind of trials? Ang trials, hindi mo kayang pigilan. Darating at darating at darating yan. But trials are the ordinary experience of God's people. Ordinaryong mga pagsubok sa ordinaryong karanasan ang mararanasan ng mga anak ng Diyos. Walang sumunod sa Diyos na hindi dumaan sa mga matitindi at mabibigat na hamon ng pagsubok o ng buhay. Dahil dito, mas lalo nating nararanasan ang kapangyarihan at pagkilos ng ating Panginoon. Not just trials to ordinary people like Isaac, but also kasunod ng mga pagsubok na ito, lalabas po yung ating mga takot. Ordinary people have ordinary fears. Okay? So Isaac had ordinary fears. Kaya nga siya pumunta kay Abimelech sa Gerar dahil meron siyang takot. Ang kanyang matinding takot ay ang magutom. So sabi ng verse 2, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. So what do ordinary people do when trials hit? Anong gagawin ng isang ordinaryong tao kapag dumating ang matinding pagsubok at hamon ng kanyang buhay? So nagpanik. Balikan natin yung verse 1. Nagpanik, no? Nagpanik si Isaac. Katulad natin, kapag may mabigat na pagsubok, ang nagiging response natin ay magpanik. So anong ginawa ni Isaac? He panic. So napakaganda sana kung nabasa po natin sa Bible, sa Genesis 26, na there was a famine in the land, so Isaac sought the Lord. Lumapit siya sa Panginoon. So, hindi magiging komplikado kung una pa lang ay tumugon na siya. No? Tumugon na siya sa pamagitan ng paglapit sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Pero may trials na, meron ng fear, so napakahalaga sino ba ang ating nilalapitan. Sa panahon ng ating mga pagsubok, makikita talaga kung paano tayo tutugon. So sa tugon pa lang, ipinakikita na ng Panginoon sa Genesis 26 na ang isang ordinaryong taong si Isaac ay meron ding pagsubok. Si Isaac ay siya ang second generation na kung saan siya ang successor ng kanyang amang si Abraham . So sa puntong ito mga kapatid, si Isaac po ay katulad natin na dumadaan sa mga matitinding pagsubok, dumadaan sa matinding takot, pero tinuturuan tayo ng Panginoon sa Genesis 26, how are we going to respond in times of trials? No? Sinabi ng Panginoon, di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan.
Sinabi ng Panginoon, He will provide sa ating mga buhay for all our needs. 'Di ba? Pero hindi natin maiiwasan ang mga trials, ang mga pagsubok, ang mga takot sa atin dahil sa mga alalahanin ng buhay. So tinitingnan ng Diyos ngayon, how are we going to respond in terms of our experience, ating mga trials, no? Pero ang sabi ng Bible, Isaac went to Gerar. Pumunta si Isaac sa Gerar, no? Pumunta si Isaac kay Abimelech na kung saan hari ng mga Filisteo. Okay? Kung papapansin nyo, parehas bang Abimelech? Yung Abimelech ba kay Abraham during his time? Yung Abimelech din sa panahon ni Isaac? Hindi po. Yung Abimelech po ay isa sa mga posisyon na kanila pong katulad po ng Pharaoh. Okay? So si Abimelech po ay isang hari na kung saan ang tawag po sa lahat ng hari ng mga Filisteo o mga hari doon sa panahon na yon ay Abimelech. So kung meron mga terminology na parehas, so yun po ay because of the position itself. Okay? So malinaw na hindi po magtitigil lang basta si Isaac sa Gerar. Siya po'y patungo sa Ehipto. Okay? So, nakita nyo, mga kapatid, sa verse 7, makikita nyo po, verse 7. Tingnan natin, ha. Chapter 26, verse 7. Kapag may nagtatanong kay Isaac na taga-Gerar tungkol sa kanyang asawa, sinasabi niyang kapatid niya si Rebecca. Maganda si Rebecca, kaya natatakot siyang sabihing asawa niya ito dahil baka siya'y patayin nila para makuha si Rebecca. So ano ba ang pinagdaanan nito? Parehas na parehas ang dinaanan ng kanyang ama. Nagpanggap, no, nakapatid si Sarah, baka mamaya magustuhan ng mga Ehipsyo, no? At pag nalaman ng mga taga-Ehipsyo na sila'y mag-asawa, baka ipapatay ng Pharaoh si Abraham, 'di ba? So sa puntong ito, mga kapatid, ganun din. Natakot siya. So normal sa isang ordinary people na gagamitin ng Diyos na talaga may ganitong pagsubok, no? So pinapakita ng Diyos, oy, normal ito. Normal na talagang dadating ka sa puntong pag ang pagsubok, tatakutin ka niyan. Panghihinain ang loob mo. So, isa sa mga nagiging problema kapag dumadating ang pagsubok, yung ating buhay. Siyempre, isa sa mga isinaalang-alang ni Isaac na kailangan niyang mabuhay. Okay? So, maaaring pinaprioridad niya dahil siya ang susunod, siya ang successor, kailangan niyang pangalagaan ng kanyang buhay. Ganun ba? Kaya ang dali mo na lang ipain ang iyong sariling asawa? Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, ipinakikita sa atin ng Lord na normal na may takot. Sa mga pagsubok, normal na makaranas ng takot. Takot na baka magutom, takot na baka mamaya hindi ka makabayad, takot baka mamaya hindi mo maibigay yung future sa anak mo, takot. Yan takot ang nagdadala sa atin para panghinaan tayo ng kalooban na sumunod sa Panginoon. Takot na baka pag inuna mo to, mawala ito. Ayan. Takot sa mga bagay-bagay. Pero ang bottom line ng lahat ng ito, we are afraid for our life. Like Isaac, he was afraid for his life. Okay? So dahil dito, binigyan siya ng assurance ng Panginoon. Okay? Binigyan siya ng Lord ng assurance na huwag siyang matatakot. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita
at bibigyan ng maraming lahi dahil kay Abraham na aking lingkod. Try to imagine, mga kapatid. Alam ng Diyos na natatakot siya. Alam ng Diyos na mayroong kinakatakutan ang kanyang lingkod. Hindi po pwede na manaigang takot sa puso ng isang taong dumadaan sa mga pagsubok. So sinasabi ng Lord, it is normal to have trials, and after trial, it is normal na ma-experience natin ang takot. Kaya ang Diyos, ready to assure you, He will assure you, na sabi niya, ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Napakasarap kapag mayroong tao na nag-a-assure sa iyo na huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, kasama mo ako. Hindi naman sasabihin ng Lord kay Abraham, hindi rin sasabihin ng Diyos kay Isaac na huwag kang matakot kung hindi sila nakakaramdam ng takot. So alam ng Diyos, pinagmamasdan ng Diyos ang kanyang lingkod na si Isaac. Nang siya'y dumating doon sa Gerar, nagpakita sa kanya mismo ang Panginoon. At siya mismo ang nagsabi kay Isaac, Isaac, ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Do not fear. Do not fear. So, ibig sabihin, pag sinabi mo kay Pastor, Pastor, tinanong ka, natatakot ka ba sa mga dinadaanan mong pagsubok? Mas magandang umamin. Opo. Pero isa sa mga paalala ng Panginoon sa iyo, hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi po. Darating talaga yung time na yan. Magkakaroon ka talaga ng maraming takot. Sasabihin sa iyo ng Diyos, ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. No? So, ibig sabihin, ang Diyos ang mag-aalis ng takot natin. Basta alam ng Diyos, napakahalaga yung ating magiging tugon sa Kanya sa gitna ng ating mga pagsubok. Amen po ba? Sa gitna ng ating mga pagsubok, sa gitna ng mga hamon, bagamat dumadating tayo ng pinanghihinaan tayo ng loob, balikan mo ang salita ng Diyos. Tinitingnan ng Panginoon kung paano ba tayo tumutugon sa Kanya sa panahon ng ating mga pagkatakot. Amen? Amen po ba? So, napakahalaga ng ating ating pagtugon. Okay? So, isang hamon sa ating pananampalataya bilang mga magkakapatid sa Panginoon na talagang darating tayo sa pagkatakot, no? Dahil ang pagkatakot ay bahagi ng ating emosyon na nararanasan nating lahat. Okay? Ngunit, isa sa mga paalala ng Panginoon sa atin, ang takot ay hindi natin pwedeng iwasan. Kailangan natin ang takot ay harapin. Dahil ito po ang lalamon sa atin, itong sisira at magpapababa ng ating pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? So kung lahat na lang ay tayo matatakot, kung lahat na lang ay, kasi ang role ni Satanas, takutin tayo eh. So how God can use an ordinary people like you and me? Makikita niyo talaga, normal na may pagsubok. Nakita niyo po, normal sa isang lingkod ng Diyos na magkaroon ng takot. Pero hindi normal na tutugon tayo na parang walang Diyos sa ating buhay. Ang hindi normal sa ating emosyon ay para bang nagpalamon na tayo sa ating takot dahil isa sa mga pinapakita natin kapag hindi na tayo lumalapit sa Diyos ay wala na tayong tiwala sa ating Panginoon. Sa Bible, napakarami pong mga lingkod ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok at dahil sila ay nagkaroon ng alalahanin, ng takot, ang kanilang ginaway lumapit sila sa Panginoon. No? Maraming halimbawa sa Bible na nakaranas ng pagkatakot. Gayunpaman, makikita natin ang Diyos ay lagi nilang kasama. No? Ang laging nag-a-assure sa kanila
sa kanilang mga ina-address ang kanilang mga pagkatakot ay walang iba kundi ang ating Diyos. Ang Bible po ay salita ng Diyos. Ang Bible po ang pwede nating panaligan, panghawakan sa gitna ng mga pagkatakot. Si Pastor Van natatakot din. Yes, maraming takot, maraming alalahanin. Kaya ang lagi kong dalangin, Lord, wag mo kong iiwan. At lagi rin mababasa mo sa Panginoon, wag kang matakot, anak, dahil kasama mo ako. No? Gayunpaman, nakikita natin ang Diyos sa Bible, mga lingkod ng Diyos, lagi silang sinasamahan ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng lakas, ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ano po ba ang mga dahilan ng pagkatakot ng isang tao? Okay? Ang pagkatakot po ay maaring dulot ng maraming bagay. Katulad na lamang, no, sa taggutom na dinaanan ni Isaac, nawalan siya ng kontrol. Isa sa mga dahilan kung bakit bibitaw ka at gagawa ka ng mga bagay na lihis sa gusto ng Panginoon ay dahil nawawala yung kontrol mo. Wala namang may kayang kontrolin ang mga pagsubok na dadating sa buhay natin. Hindi mo kontrol yan. Isa sa mga hindi mo makokontrol ay dumating ang taggutom. Hindi kaya ni Isaac na i-handle ang gutom. Amen? So, hindi lang pagkawala ng kontrol, kundi pagkakaroon ng mga hindi kilalang bagay. Maaring bago sa kanya ito. So, yung naging response ni Abraham sa matinding taggutom, kaya siya lumipat sa Ehipto, ay dahil wala na siyang kontrol at hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. At maaring may trauma din ang mga taong ito, ang mga lingkod sa pagkakaroon ng mga negatibong karanasan sa mga panahon o sa nakaraan nilang panahon o sa kanilang nakaraang buhay. So paano ba natin malalagpasan ang mga pagkatakot? No? Paano natin malalagpasan ito? Narito po ang mga ilang paraan. Una, napakahalaga ng panalangin. Kaya nga sabi ng Lord, sana lumapit ka sa akin. Kaya lang hindi talaga, pinapakita ng Lord sa atin sa Genesis 26, na hindi talaga normal, hindi po yung term ko eh. Hindi po ay nakikita talaga. O, ano ba, paano ba pinakamagandang term doon? Hindi natural sa isang tao na kapag dumadaan siya sa pagsubok, ang una niyang pupuntahan ay panalangin. Gagawa siya ng paraan. Tama? Gagawa ka ng paraan dahil alam mo, yung paraan mo ay maaari makatugon sa mga pagsubok na dinadaanan mo. Okay? So, kaya tinuturuan tayo ng Lord, kung gusto mong malagpasan ng takot, ito ang unang paraan, panalangin. Ang panalangin ay isang mahusay na paraan upang makipag-ugnayan tayo sa Diyos, upang humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ang panalangin po ay pagkakataon nating humingi ng tulong sa Kanya. Humingi ng kapayapaan sa Diyos. At lalo na kapag mababasa mo, ang Diyos sinasabi sa iyo, ako ang Diyos ng ama mong si Abraham. Diba? Kaya inuulit-ulit yan sa Bible Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham, si Isaac, ng iyong amang si Abraham, si Isaac, si Jacob. Diba laging ganun Laging ipinapaalala sa atin ng Diyos, ako ang iyong Diyos. Ako ang Diyos mo. Handa akong tumulong sa iyo. Handa akong bigyan ka ng kapayapaan. Bigyan ka ng solusyon sa iyong mga problema. Handa kang bigyan ng puso na payapa, no, na hindi na natatakot. Lagi sinasabi ng Lord, nandito ako. Huwag ka matakot, kasama mo ako. Pagpapalaing kita. Bibigyan kita ng maraming lahi. Kaya lang tayo, minsan talaga, dadating sa atin, tinitingnan ng Lord, paano ba tayo magre-response sa
mga pinagdadaanan natin. Kaya napakahalaga po ng ating pananalangin. Amen po ba? Number 1 yan, panalangin. Paano pa natin malalagpasan ng pagkatakot? Pangalawa, pananampalataya. Ang pananampalataya po ang siyang susi upang malagpasan natin ang pagkatakot. Pakisulat po dyan, number 1, panalangin. No? Number 2, pananampalataya. Kung nais natin malagpasan ng pagkatakot, napakahalaga po. Ang susi nito ay ang ating pananampalataya. So babalik na naman yan sa Word of God. Kasi faith comes from hearing, and hearing the Word of the Lord. No? Ibig sabihin ng pananampalataya ay nagmumula sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, saan ka kukuha ng salita ng Diyos? E di sa kanyang Biblia, sa kanyang mga salita. So, ang kanyang mga salita magbibigay sa iyo ng faith, ng matinding faith para malagpasan mo ang takot. Ang problema, hindi nga salita ng Diyos ang ating inuuna. Hindi nga yung mga pangako ng Diyos ang ating pangahawakan. So, bilang isang ordinaryong tao, if you want to experience an ordinary God, learn to have faith in Him, learn to hear His Word, learn to sought to the Lord, to pray to the Lord, kasi yun ang susi. Amen? So, ang prayer, you can use prayer, no? Prayer is your tool para makipag-ugnayan ka sa Diyos sa iyong mga nararamdaman, and through His Word, God will tell you what to do. Amen? At dahil sinasabi sa iyo ng Lord, tumatatag ang iyong pananampalataya. So dahil sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil sa pananampalatayang inilalagay ng Diyos sa iyo, hindi lang kasi yung pagsubok lang ang nagpapatibay ng iyong pananampalataya eh. Yung salita ng Diyos ang magpapatibay sa iyo. No? Kailangan nating magtiwala. Kailangan natin na panghawakan ang mga plano ng Diyos para sa atin. So ano pa? Mga paraan. No, meron na tayong prayer. Meron na tayong faith. So isa sa mga paraan para malagpasan natin ang mga takot at hamon ng buhay ay ang ating kapatiran. Napakahalaga ng iyong kapwa kamananampalataya. Kapatid sa Panginoon, yung kapatiran. Alam niyo po, napakahalaga ng merong tao na nasa tabi mo sa panahon ng iyong pagsubok. Kasi kung ikaw lang, bibigay ka. Humanap ka ng tao o yung kapwa na susuporta, mananalangin, at magbibigay sa iyo ng words of wisdom coming from the Word of the Lord. Napakahalaga ng may kasama. Mayroong kang nakakapitan na kapatid mo sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng isang pamilyang spiritual. Dahil sa gitna ng mga pagsubok, meron kang pwedeng lapitan. Brother Ervil, ipag-pray mo naman ako. Brother Ervil, tulungan mo ako. Kasi kung si pastor lang, hindi kakayanin ni pastor. No. Meron akong kapatid na pwede kong kapitan, lapitan, dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. No? Mas matibay kung marami kayong nananalangin, mas matindi ang tugon kapag mayroong dalawa na nagkakatipon na alam mo na kasama nyo ang Diyos sa inyong dalawang sa pananalangin ninyo. No? Meron nagpapadama sa iyo na may nakakaunawa sa iyo. Amen? So si pastor, pag inyo nilapitan, malalapitan ninyo. Oh. Pastor, may dinadaanan akong problema. Tulungan nyo ako mag-pray dito. Tulungan nyo po ako. Ano po gagawin ko? Anong dapat kong gawin? Si pastor, mga kapatid, tutulong sa iyo.
Paano pag si pastor naman na nangailangan ng tulong? Oh, may dinadaanan pala si pastor na pagsubok. Saan siya lalapit? Kung siya'y nag-iisa. Okay? So, napakahalaga ng panalangin, ng pananampalataya, at yung kapatiran. Yung iyong kapatid sa Panginoon. Your brothers and your sisters in Christ. Kasi, masarap magtagumpay sa mga pagsubok kapag kasama mo ang mga taong nagmamahal sa iyo. Masarap na malagpasan mo mga pagsubok kapag alam mo na ang nakakapitan mo ay yung mga taong nakakaunawa sa iyo. Hindi ka naman sasama sa kontra sa iyo. Okay? Hindi ka rin naman sasama sa taong mas lalo ka pang malulubog sa problema. Lumapit ka sa mga taong uunawa, makikinig, sasabihin sa iyo ang totoo. Sasabihin sa iyo masakit man o hindi, lalapit ka sa mga taong alam mong mapagkakatiwalaan mo. Yan na yung mga kapatid mo sa Panginoon. No? So mamimili ka rin naman ng lalapitan. Hindi naman lahat, ay Christian ka, ay born again ka, lapit. Tingnan mo yung level ng faith mo. Kaya napakahalaga ng may nag-guide sa iyo. May pastor ka na, meron ka pang leader, no? May cell leader ka pa. Kaya nga bubuuin natin this coming February na maibalik talaga yung ating cell. Bakit? Kasi po napakahalaga na meron tayong kapatid na matatakbuhan. Okay? Amen po ba? So napakahalaga po ng brethren, ng brothers and sisters in Christ sa isa't isa. Tama yon, Ate Claire. So, mga mahal na kapatid, ang pagkatakot ay hindi dapat maging hadlang sa atin, lalo na sa ating pananampalataya. So sa halip, dapat nating gamitin ito, yung takot, yung pagsubok, para lumapit sa Diyos. Ito yung pagkakataon natin. Sunod-sunod ang pagsubok, sunod-sunod ang hamon, patindi ng patindi ang takot. Anong dapat nating gawin? Alam mo na ito ang pagkakataon. Ang daming pagsubok, ito yung pagkakataon ng Diyos para lumapit tayo sa Kanya. Ito po yung pagkakataon na humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ito po yung pagkakataon na pwede tayong kumapit sa mga salita at pangako Niya. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ito yung pagkakataon na kailangan natin ng tulong panalangin ng iba na hindi natin kaya na mag-isa. So kung magtitiwala tayo sa Diyos, magtitiwala tayo sa Kanyang mga plano sa atin, makakaya natin anuman ang mga pagsubok, pagkatakot na darating sa ating buhay. Amen? Kaya sabi ng Bible, Isaiah 41 verse 10, di ba? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Ako magpapalakas sa iyo. Magpapalakas sa iyong kanang kamay at tutulungan kita. Oh. Itong Genesis 26:24, isang paalala sa atin ng Panginoon yan. Tandaan mo yung mga talatang yan. Isaiah 41:10, Isaiah 41:13. Ano sabi doon? Ako'y sasuma sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ako'y iyong Diyos. Ako magpapalakas sa iyo. Ako magpapalakas ng iyong kanang kamay. Di ba? Yan pinapaalala lagi sa atin ng Panginoon. Isaiah 41 verse 14. Oh. Di ba? Basahin mo yan. Basahin mo. Pag nabasa mo yan, lagi mo sasabing, ako. May sinasabi ng Lord ako ang kasama mo. Ako ang Diyos mo. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Amen? So ngayon pong oras na ito mga kapatid, nawa, itong tatlong bagay upang malagpasan natin ang mga pagsubok at takot sa ating buhay. Una, ito'y pagkakataon kapag natatakot ka na, pagkakataong manalangin, manampalataya, at makasama ang iyong kapwa, kapatid o kapatiran. Ngayon pong umaga ay napakaikli man, bagamat napakaikli ng mensaheng ito,
ay pinapaalala sa atin na how God can use an ordinary person like us. Kasi may ordinary trial, may ordinary fear. Ano pa ang ordinary kay Isaac? Pero sa gitna ng mga ordinaryong bagay na kanyang pinagdadaanan, isa lang ang ating napatunayan. Ginamit pa rin sila ng Panginoon. So ngayon pong umaga, tinuturuan tayo ng Lord. Marami tayong magiging takot. Marami tayong fear. May takot ka ba sa puso mo? May takot ka ba? May mga alalahanin ka ba na dinadaanan ngayon? Katulad ni Pastor, marami ka ba ring alalahanin? Marami ka bang pagsubok na pinagdadaanan? Ikaw, si Brother Ervil lang ba? Si Ate Claire lang ba? Sister Jocelyn lang ba? Si Arfie lang ba? Di ba? Si Pastor din pala. Kaya mapapansin ninyo, habang tayo'y lumalapit sa Panginoon, dumarami ang pagsubok, dumarami ang pagkatakot. Pero isa lang yung pinanghawakan natin. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, meron tayong pwedeng kapitan. Ang mga pagsubok na ito at pagkatakot na ito ay pagkakataon para manalangin, para manampalataya, at makita mo na napakahalaga pala ng kapatid natin sa Panginoon. Alam nyo, isa sa mga nagpapaalala palagi sa akin, nakaranas po ako ng matinding pagsubok nitong mga nakaraang linggo. Isa sa mga pinaalala sa akin ng Panginoon, napakahalaga pala talaga ng kapatiran. May mga pastors ako na talagang siguro as a pastor, kailangan mo rin ng co-pastor para palakasin ka. Kasi bilang pastor, ang hirap mag-open sa mga kapatiran dahil iisipin mo, ikaw dapat na nagpapalakas sa kanila. So, I'm very thankful I have pastors, for the life of HPCI pastors na talagang nagpalakas ng aking kalooban, nagpalakas ng aking puso, nagpalakas ng aking pananampalataya. Pipili ka syempre ng mga taong magpapalakas at magpapatibay nito sa iyo. Kaya nakita ko ito'y totoo. Dahil kung wala yung panalangin ninyo, panalangin po ng mga lingkod ng Diyos na nakasama ko, siguro bibigay ka talaga. Pero we thank God dahil we have an extraordinary God. We have an extra powerful God talaga na malalapitan. Nakapagtagumpay ka dahil may Diyos kang kasama. May Diyos kang makakapitan sa gitna ng mga unos at sa gitna ng pagsubok. Hindi lang Diyos, nagbigay din ng Diyos sa mga tao sa paligid mo. Kaya patitibayin ng Diyos ngayon ang ating relasyon sa isa't isa. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan, so napakahalaga ng merong nakakaintindi, nakakaalam sa mga pinagdadaanan natin sa isa't isa. Kasi tama, sabi ni Ate Claire, tayo po magpapalakasan sa isa't isa. To fellowship with one another. No? Kasi naniniwala ako, sabi ng Lord, merong kaibigan na higit pa sa kapatid. At alam mo na minsan napakahalaga din na mayroong umaalalay sa iyo sa gitna ng mga pinagdadaanan mong pagsubok. Amen po ba? So tayo po'y manalangin bago tayo mag-take ng Lord's Supper. Ay alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Nagpapasalamat tayo dahil si Lord, hindi tayo iniwan, hindi tayo
pinabayaan. Hanggang dulo, sinamahan niya tayo, inalalayan niya tayo dahil sobrang pagmamahal niya sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming maraming salamat po. Dahil sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga hamon, sa gitna ng mga takot, inassure mo kami, Lord, tiniyak mo sa amin na hindi namin dapat katakutan ang mga ito. Kundi, Lord, para malampasan namin ang pagkatakot, napakahalaga maalaman namin na ito'y pagkakataon mo, O Diyos, para kami ay makapanalangin, manalangin sa paraan na makipag-ugnayan sa iyo, humingi ng tulong sa iyo, makaranas ng kapayapaan mula sa iyo. Dahil kung meron mang makakapagpaayos ng aming mga pagkatakot, mga inaalalahanin sa buhay, ay ikaw, O Diyos. Salamat din, Lord, dahil pinatatag mo ang aming pananampalataya. Ikaw ang tunay na susi, Panginoon. Ang iyong mga salita ang siyang magpapatibay sa amin para malagpasan namin ang lahat ng pagkatakot sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil tinuturuan mo kaming magtiwala sa iyo. Magtiwala sa iyo mga plano. At maraming salamat, Lord, pinaunawa mo sa amin na kailangan namin ng isa't isa. Pinatibay mo kami, pinatitibay mo kami dahil nais mo, Lord, na kami ay magsama-sama, magpalakasan sa isa't isa sa pamagitan ng pananampalataya at mga salita mo, O Diyos, mga pangako mong magpapatatag sa amin. Salamat, O Diyos, dahil alam namin na ito'y pagkakataon para lalo kaming mapalapit sa iyo. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay ni Isaac, ng isang ordinaryong tao ay nakakaranas ng ordinaryong pagsubok, ordinaryong pagkatakot. Pero yung naging tugon nila ang pinakamahalaga sa iyo. Kaya Lord, tinulungan mo kami na kung kami ay magdadating sa mga ganitong klaseng problema, matutunan po naming tumugon sa pamagitan ng paglapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa aming pag-alala, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa aming pag-alala sa ginawa mo, Panginoon, para sa kaligtasan ng bawat isa. Nang ibigay mo ang iyong sariling katawan, sariling buhay, na ang katawan mong pinagati-hati para sa ikaliligtas ng bawat isa sa amin. Sa iyong dugo na natubos para pambayad sa aming kasalanang nagawa. Maraming salamat po. At gaya ng iyong sinabi sa iyong mga salita, alalahanin namin palagi ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kaya Lord, sa aming pagtanggap, pakalinisin mo ang aming mga puso, siyasatin mo ang aming mga buhay, isip, salita at gawa. Sa lahat ng mga kasalanan, Panginoon, patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, O Diyos, upang ang aming magiging pagtanggap ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Maraming salamat. Yan po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, taas po natin ang ating tinapay. Tayo po ay maglo-Lord Supper. Kung meron po kayong tinapay at saro dyan, ay tayo po ay magsasama-sama bilang tugon sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Lagi nating alalahanin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Taas po natin ang tinapay. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nang gabing traidorin ng Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po nating tanggapin. Taas po natin ang saro.
Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasama ko po sa gawain ng Panginoon ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong patuloy na panalangin. Alam ko po may nananalangin sa akin na patuloy tayong makapaglingkod, ng tuloy-tuloy. Maraming salamat po. God bless you. Good morning po sa ating lahat at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at alam ko po maraming tinuro sa atin si Lord ngayong pong umagang ito. Maraming salamat. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ingatan tayo palagi ng Panginoon at pagpalain niya tayo. Maraming salamat po. To God be all the glory.